Hi, kamusta po? At Mike in Finland po nagbabalik. Recap lang po tayo sa... nasan po kami? Ayan po yung aking commander. At yung mga anak ko po nandun, naglalaro po sila doon sa playground. Ayun. Nag-relax lang muna kami dahil nga ngayon, Thursday, it's Midsummer, Friday ba? Friday na pala, Midsummer dito ngayon sa Helsinki. Oh, nalaglag. Sino yung nalaglag? Si Abby. Ayun, ang kukulit ng mga anak ko. Ngayon, recap lang tayo kasi po marami po kasi nagtatanong regarding sa paano kami napunta dito, ano yung mga proseso, ano pa ba, at kung ano yung mga ginawa namin, ano yung mga kwalifikasyon para sa pagkuha ng pamilya, at sagutin na po natin yan isa-isa. Una, kailangan bago po kayo, based lang po ito sa experience ko, no? Ang ginawa ko po kasi nung makapag-renew ako ng visa ko, 'di ba? Pag nag-working visa ka dito sa Finland, 1 year lang po yung binibigay. Ngayon, hinintay ko po 'yon na ma-renew, and then pagka-renew ko po ng aking working visa, siguro mga 1 year and 8 months na, 1 year to 6 months ata ako dito, saka ko sila in-apply ng family ties or family visa nila. Ang aking mga anak, ito yung aking asawa. Ilan po silang kinuha ko is ano po sila, bali 4 po silang lahat. Ano po yung approximately na income? Magkano yun? Nag-range, no? Mga 2.6, 2.8, no? Mga ganun dapat yung income ninyo. Kung katulad kayo ng sa akin, ako kasi na ano ko yun parang na-reach ko yung ganung income. Kaya ngayon hindi ako nag-show money kasi marami sa atin na nagtatanong, maraming nag-chat sa atin and then nagko-comment sa ating YouTube channel regarding doon sa Kuya Mike, magkano po ba yung sinasahod po ninyo? Nag-show money po ba kayo? Hindi po ako nag-show money. Na-reach ko lang po yung pinaka-minimum or yung pinaka-income na hinahanap ng migre, kaya na-approve yung requirements. Kaya ako na-approve yung family ko for family ties visa. And then, yun na nga, nung matansya ko na kaya naman pala ng sinasahod ko, kinumpleto na namin yung mga requirements. Ano po ba yung mga requirements? Yun. Ang requirements po, una, ang ginawa po namin, kinumpleto namin yung requirements. Unahin natin po sa mga bata. Yung sa mga bata, yung passport nila, birth certificate, ano po ba yun? Kailangan lang po nung yung birth certificate ng mga bata naka-apostil and then naka-legalize. Saan po ipapa-apostil? Pinapa-apostil po yun sa DFA. Pag na-apostil na po ng DFA, sa kanya po yun isi-send. Ginawa kasi po namin, sinend po namin through through LBC, and then sinend po namin doon sa Embassy of Finland in Manila. Doon po namin yun yung legalize po yun, kasi pag natapos na po kayo magpa-apostil sa DFA, ang gagawin po ninyo, isend nyo naman po ito for legalize doon sa Embassy of Finland dyan sa Manila po sa atin. Yung pinaka-address po niyan is makikita nyo po agad dyan pagka sinearch nyo po yun sa Google. And then ilang araw po bago bumalik yung pina-LBC naming birth certificate ng mga bata. Siguro sa amin 4 days lang parang 4 days lang po. Isinama ko na rin po yung sa aking wifey, yung sa aming mag-asawa, yung marriage certificate. Kasi kung isasama nyo po yung asawa nyo ritong i-apply nyo for family ties visa, hindi na po kailangan ng birth certificate ng asawa ninyo. Ang kailangan nyo lang po is yung patunay na kayo po ay kasal, yung marriage certificate na naka-apostil at naka-legalize po. Kasi marami katanong, Kuya Mike, kailangan po ba yung partner ko ipa-legalize din yung birth certificate? Hindi na po kailangan. Hindi po namin yung pina-legalize at pina-apostil yung birth certificate ng aking asawa. At yun. At nung makumpleto na namin yon, yung passport ng asawa ko, passport ng mga anak ko, yung mga naka-legalize and mga naka-apostil ng dokumento, ang sunod ko pong ginawa is yung aking asawa, pina-create ko siya ng account sa Enter in Finland. Kasi dito sa mga luma o yung mga veterano rito sa Finland, ang ina-advise nila sa akin, bakit hindi mo na lang ipasok sa account mo lahat sila, asawa mo, anak mo,
pwede naman gumawa yung asawa ko ng account. Kasi account lang naman sa Enter in Finland yun. Hindi naman dun babase yung Migre para i-approve o hindi i-disapprove yung application yung sa visa. Kahit saan pwede, kahit kanino, kahit sa asawa mo, kahit sa sponsor na account, pwede mong gamitin yun for Enter in Finland. Yun po yun. Kasi marami nagsasabi, dapat sa sponsor nyo ginamit yung account ng Enter Finland. Hindi. Ay, ito na nga po yung patunay. Nakapunta na nga po sila. Gamit yung account lang ng asawa ko. Kaya yun. At nung nakapag-create na siya ng account, balik po tayo doon. Nung makapag-create na siya ng account yung aking asawa, as a sponsor naman po, kailangan po, kompleto na rin po yung requirements na hinanap ng Enter Finland. Ano po yung kailangan sa akin? Kasi ako po yung sponsor. Ako po yung nandito sa Finland. Ang hinanap po sa akin is yung passport, yung visa, kontrata po, tapos yung tax details, yung parang yung tax decision, yung mga ganun, yun, bank statement, and then payslip. Ayun po yung mga hinahanap po sa sponsor. Yun lang. Ayun lang po, wala na pong iba. Wala na po ibang hinahanap. Basta yung payslip nung sponsor, 6 months ang ko eh. Ang yung bank statement ganun din. Print ko na lang po para mas sure kasi actually wala naman nakalagay doon sa may nakalagay pala doon sa Migre, migre.fi na kailangan 6 months yung payslip nung sponsor. Pero yun, sinunod naman namin, and then awa ng Panginoon Diyos, after 1.5 month na-approve agad sila. Ayun. Balik tayo doon. Ayun, nung nakapaggawa na ng yung asawa ko ng Enter in Finland, nakumpleto ko na yung requirements ko as a sponsor, nag-fill up naman yung asawa ko. Sa asawa ko ng PK1 form para sa spouse. And then sa mga bata naman po, PK4 form plus, PK form plus form naman po ang pipila pa ng mga bata. Bawat isang bata magpipil up ng form po yun. Online din po yun. Doon nyo rin po makukuha yung form sa Enter in Finland, at meron din naman po sa migre.fi. Meron naman po mga form doon na pwede nyo i-download yun. Pwede nyo i-download, tapos i-edit nyo na lang sa mga phone niyo, sa mga smartphone niyo. And then pagka na-edit nyo na po, or kaya nasagutan nyo na po yung form na yun, pwede nyo na pong i-attach yun sa Enter in Finland ng kahit sino mang pong account ang meron, sa partner man ninyo or kaya sa sponsor. Yun. At sumunod po noon, nung makompleto na po namin yung mga attachments, yung mga dapat ilagay doon sa Enter in Finland, isa-isa na po namin yun binayaran. 'Di ba? Kasi kailangan mo munang bayaran para maipasok mo yung isang application. Ganoon ang pong ginawa namin. Saan po ako nagbayad? Ang ginawa ko po, kinuha ko yung account ng asawa ko, hiniram ko muna yung account ng asawa ko, and then dito ko na po siya binayaran sa euro na po yung pinangbayad ko dito sa para kasing tingin ko mas mura, mas nakamura kami dun eh. Mas mura pag online kasi i-convert pa yung pera, ayun, nang mabayaran namin ay tapos na tayo dun, nakumpleto na namin yung requirements, nakapag-attach na kami sa Enter in Finland ng mga kailangan fill upan doon. Ayun, pagkabayad po namin isa-isa, nung nabayaran namin yung aming mga anak and then yung aking asawa, nabayaran na namin, nag-email na po kami sa Embassy of Finland dyan sa Manila, and then binigyan po nila kami ng link ng BSF, and then ayun po, BFS, ayun, pagka email namin doon sa link na ibinigay ng embassy dyan sa atin sa Pilipinas, siguro within 3 days ay 1 week nakakuha na kami ng schedule sa BFS for appearance, biometric, and then i-check yung mga requirements na isinubmit namin sa Enter in Finland. Ayun nga po. At ayun, pinakamaganda doon, wala naman pong itinanong kasi marami nag-chat at nagtatanong. Kuya Mike, sir, may tinanong ba ron sa BFS? Wala naman pong tinanong. Wala akong tinanong sa amin, wala akong tinanong sa asawa ko, walang ano. And then may babayaran kayo, magkano yun? 5,000 isa? May babayaran kayong 5,000 ang isa sa bawat isang aplikante. More than 5,000 pa lang isa. Bali, naka 21,000 tayo doon, 21,000 ang binayaran namin doon, peso. Tapos LBC. Pina-LBC 'yun kasi yung visa mo pag okay na at na-approve na, yung ipa-deliver nila 'yon sa LBC doon na mismo sa inyong address, sa inyong mga bahay. Kaya 'yon,
Marami kasi nagtatanong sa atin kaya nag-recap lang ulit tayo kung paano nga ba nakapunta yung pamilya ko rito. Ayun, nag-umpisa, recap tayo, no. Nagtrabaho muna ako rito ng 1 year, siguro 1 year and 6 months, and then nung ma-renew ko yung aking working permit or yung ating working visa, residence permit, saka ko sila in-apply ng family visa. At saka syempre, tinansya ko rin kung kaya ba ng sahod ko buhayin yung pamilya ko rito. Kasi yung cost of living kasi dito, sa totoo lang po, talaga mabigat. Mapakabigat ng cost of living dito. Yung apartment, pagkain, yung transportation, lahat mahirap siya. Pero kung talagang porsigido po kayo na kunin yung pamilya nyo, magtutulungan kayong mag-partner. Tulad yan, yung asawa ko ginawa. Nag-apply kami sa TE for unemployment. Nag-register siya for unemployment. And then hinihintay na lang namin yung kanyang magistrate number para kung sakaling hindi pa siya makakahanap ng trabaho, makakapag-apply kami sa kailan ng unemployment allowance. Yun ang ginawa namin step para muna sa asawa ko, kasi habang naghihintay siya ng trabaho, may marireceive siyang pera kung sakaling makakapag-apply na kami sa allowance ng unemployment po. Ayun po. At yun lang po ang update natin ngayong araw, at pasensya na po kayo sa lahat ng mga lahat na nagko-comment, hindi ko kayo ma-replyan, at pakiusap ko lang po sa inyo, paki-follow nyo po and like and share. Yan po, Mike in Finland po yung Facebook page ko. Paki-like and na lang po yan, follow nyo na lang po. At dyan na lang po kayong mag-message kung may mga tanong po kayo sa akin. At kung late man po ang response, pasensya na po kayo kasi nga po may trabaho ako. Umaga, gabi na po ang uwi ko. Halos madaling araw na po ang uwi ko. Kaya paki-follow na lang po. Please lang po, pakitulungan nyo naman po ako, no, na dumami tayo dyan sa Facebook page natin para mas marami pa tayong ma-inspire, saka marami pa tayong matulungan ng mga kapwa nating Pilipino na nandito sa Europe or sa Finland or sa iba pang bansa or na nasa Pilipinas na gustong dalhin ng kanilang pamilya rito. Ayun lang po, at lagi po pinapaalala ni Kuya Mike. Put the God first. Maraming salamat. Bye bye.